Pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Sa ulo ng mga nagpapagang balita, deputized LTO enforcer huli sa pagsusupit ng baril. Ang detalye, abangan. Naarestong fixer sa LTO Alabel, kinasuhan na. Pulis, pinakabagong biktima ng pamamaril sa Jensan, tutukan. PhilHealth Run sa linggo, kasado na. Halos 4,000 runners, lalahok. At ang prediksyon ng mga taga-Jensan sa laban ng Donaire Vasquez, alamin. Sa ABS-CBN News Center, General Santos. Ito ang TV Patrol Sock Sergeant. Magandang hapon, Sock Sergeant, sa ngalan ng inyong mga patrol ng Pilipino. Ako si J.D. Upay, nababalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Matapos mahuli ang isang fixer sa LTO Alabel kahapon, isa na namang deputized enforcer ng LTO sa Jensan ang inaresto. Alamin kung bakit sa pagpapatrol ni Chatan Sagay. Kung dati, isa siya sa mga nanghuli sa mga lumalabag sa batas trapiko, ngayon, siya naman ang nakaposas. Inaresto ang deputized LTO officer na si Alnor Matabalaw ng mga pulis pasado alas 10 ng umaga kanina. Ayon sa pinuno ng City Public Safety Company o CPSC, namataan umano si Matabalaw na nagsusukbit ng baril na nakasiksik sa pantalon sa kanyang likuran. Bawal ito, lalo na at may lokal na batas kung saan ipinagbabawal ang pagbibitbit ng baril sa publiko. May lisensya ang baril ayon sa CPSC pero walang permit to carry, kaya posibleng mahulog ang kaso sa illegal possession of firearms and ammunition. Actually, ma'am, i-verify po namin yung capacity niya na talagang kung bakit mayroon siyang baril, kung siya ba authorized na magdala ng baril while nagpe-perform bilang deputy agent ng LTO. Sabi ng mga pulis, expired na ang deputization order ni Matabalaw. Pero sabi ni Matabalaw nitong Huwebes sila na-renew ng regional office na siya ring pinatotohanan ng LTO chief ng Jensan. Pero hindi raw pagtatakpan ni Ismael Almanza ang enforcer kung talagang may nilabag itong batas. Sabi niyo dun sa illegal possession. May papel yun, ma'am. Huli pa rin po tayo, sir. Huwebes lang na mahuli ang isang fixer ng LTO Alabel dahil sa umano'y pangingikil. Ayon sa mga pulis, may natanggap din umano silang mga reklamo laban sa nahuling enforcer na si Matabalaw. Kaya kung isa raw sa mga nabiktima, maaari umanong lumapit sa kanilang tanggapan at magsampa ng formal na reklamo. Marami po kaming naririnig na complaint against sa kanya. Kaya inimbitahan po natin yung mga complainant para pumunta dito sa opisina namin. Sa gayon, makapag-file po tayo ng kaso laban sa kanya. Di naman daw nagustuhan ng LTO Jensan ang nakakabit na masamang imahe ng ahensya dahil ito sa issue ng pangungotong. Kaya liban sa mga nakaplanong mga transformation seminar at lectures, may hiwalay umanong grupong nag-monitor sa galaw ng mga enforcers ng LTO. Sa totoo lang, maraming matino. Kaya lang, parang kalawang o kamatis. Separate agency, separate enforcer ang italaga ng gobyerno sa magmumonitor sa mga suspected na mga law enforcer. Pabor din ng LTO na magkaroon ng reshuffling o pagkapalit-palit ng mga tao ng LTO sa rehiyon para iwas familiarization. 2008, may 2 ring LTO enforcers ang nahuli dahil sa umano'y pangungotong, kaya dapat na umanong itigil na ng iba pa ang masamang gawaing ito. Chatan Sagay, Patrol ng Pilipino. At sinampahan na ng formal na reklamo sa Alabel Prosecutor's Office ang fixer ng LTO Alabel na naaresto kahapon sa entrapment operation ng NBI Sardo. Pero sa pagkabuking ng ilang katiwalian sa LTO na mayani sa ilang residente, ang lalong pagkadismaya sa mga empleyado ng LTO. Alamin kung bakit sa report nito.
kanila. Nakakulong na dito sa lock-up cell ng National Bureau of Investigation o NBI Sardo si Mario Mahinay, ang umaming fixer ng LTO sa Alabel. Giit niya, biktima lang daw siya ng pagkakataon dahil hindi raw totoo ang bintang sa kanya na humingi siya ng 30,000 kapalit ng appointment ng isang aplikante para maging isang LTO traffic enforcer. Saksi gid ang Ginoo nga kanang gibutang-butang nila sa kuha nga nanguan ko ng recruiter dako wala yun ako na nabuhat. Pero sa korte na lang daw niya haharapin ang asunto. Kaninang umaga, sinampahan na siya ng formal na reklamo sa Alabel Prosecutor's Office ng estafa at usurpation of authority. Nang hire sila ng mga tao in exchange of 30,000 pesos para mapirmahan yung appointment as LTO law enforcer. Bilang isang fixer, pinatunayan niyang talamak pa rin ang gawaing ito sa LTO Alabel. Nag-process ang mga transaksyon, fixer na may tawag ana. Wala gina mawala sukad pa sa una, daghan kayo. Nagkasamot gani kadaghan karon. Ayon kay Engineer Injamina Butazil, malinaw daw ang kanilang panuntunan sa opisina, ang anti-fixing policy. Always ko sinasabihan na meron tayong anti-fixing law. Kung meron mapatunay makulong, sinong matigas ang ulo, marami tayong kulungan, ipakulong natin. Matagal ng isyu sa LTO ang mga fixer, pero ang pinakamatinding batikos sa kanilang hanay ay ang mga sinasabing abusadong LTO enforcers. Ayon sa ilan sa aming nakausap, kung totoong naniningil ng 30,000 ang LTO sa mga aplikante nila para maging isang LTO enforcer, maaaring ito daw ang makakapagpaliwanag kung bakit kahit daw gabi o kahit saan na lang nang huhuli ang mga LTO traffic enforcer. Baka raw ito na ang pambawi sa perang ginastos sa pag-a-apply. Biskang pagkompleto, may pangitaan namin kung say kuha na mo para lang makakuha na sa mua para madala mong motor. Usahay bisag kumpleto ta, pangitaan kita na nagbayulisyon nga para makuha gid atong lisensya. Taghanan mo ragban nang mga rakot. Bagamat hindi nila lahat, damay-damay na ang mga empleyado ng LTO sa batikos ng mga tao. Matagal nang pinupuna at sinisita ang katiwalian sa loob ng LTO na kilala bilang isa sa pinakakorap na ahensya ng gobyerno. Kaya mahirap daw magtrabaho ngayon sa LTO dahil kakabit na nito ang negatibong pananaw ng publiko. J.D. Yupay, Patrol ng Pilipino. Aminado ang Regional Director ng LTO 12 na si Arlan Mangelen na di lang sa LTO Alabel talamak ang pangingikil ng mga LTO fixer, kung hindi sa iba't ibang LTO offices din sa buong rehiyon. May papatrol, Ann Santos. Maliban sa LTO Alabel, may fixers ding nangingikil sa mga aplikante sa ibang LTO office. Ito raw ang dahilan kaya sinuportahan ni LTO Regional Director Arlan Mangelen ang anti-fixers operation ng NBI Sardo para matigil na daw ang ganitong pangagansyo na nakakasira sa imahe ng LTO. Nangyayari ito hanggang dito sa Marbel, hanggang North Cotabato. Mayroon silang recruitment na nangyari na ganyan. Hindi siya konektado sa LTO. Hindi natin siya in-honor na agent ng insurance. Ayon pa kay Mangelen, marami pang sangkot sa modus operandi na nabuking kahapon sa entrapment operation. May mga dating traffic enforcer at barangay kapitan daw ang mga kasabwat ni Mario Mahinay. Meron sa ating teorya, meron tayong nakikitang kakutsaba ito sila Mahinay. In fact, yung mga complainant natin na meron na silang affidavit, na-mention nila yung mga tao na yan. Meron pa dyan yung mga former na LTO din, personnel. Meron dyan yung mga former na barangay kapitan na involved dyan. As far as Sorala, meron din itong recruitment. Paglilinaw ng leader ng LTO 12, siya lamang ang appointing officer, kaya dapat raw hindi lumapit sa mga fixer ang mga gustong maging traffic enforcer ng LTO. Kung hindi, diretso sa kanyang opisina. Wala naman raw bayad ito. Application letter, NBI clearance, police clearance at personal data sheet lang ang basic requirements. Sa ngayon, may mahigit 50 traffic enforcers ang LTO sa buong Rion 12. Ann Santos, Patrol ng Pilipino. Sa iba pang balita, isang shooting incident na naman ang naitala sa Jensen kagabi at sa pagkakataong ito, isang pulis ang biktima. May papatrol, Francis Canlas.
Madilim sa Lakap Subdivision kung saan nakatira si SPO1 Henry Sinense ng Police Station 4. Pero kita pa rin ang bakas ng dugo sa tapat lang ng kanilang bahay nang barilin siya ng di pa nakikilalang dalawang sospek. Si Edgar ang isa sa tumulong sa pulis. Tinamaan sa ilalim ng batok si Sinense. Pero 4 na putok daw ang umalingaw-ngaw at dahil madilim, wala ni isang nakakita sa pagbaril sa pulis. Dari mo siyang tumba, tumba niya. Marga-atras to yung motor, no? Patras na. Patras ko ito, marag yung action naglakaw ba? Patay sa inisyal na investigasyon, katatapos lang daw mag-duty ni Sinense na nakadetail sa Purok Malakas Public Market. Pagka-uwi, umalis din agad ito para bumili ng ulam. Kakaangkas pa lang daw niya sa motorsiklo ng pagbabarilin. Ha? Dua ka? Nakamotor? Wala na motor. Nakamalas pa siya, wala? Wala. Kasi naka-uniform pa siya, sir, o naka-civilian na? Naka-uniform pa. T-shirt lang, t-shirt. Wala pang lead ang Police Station 4 sa pagbaril sa kasama nila. Wala naman daw itong naikwento sa kanilang may kagalit o may nagbabanta sa kanyang buhay. Biktima. Dati, sir, wala ko ba siyang share o parang may problema? So, wala naman, wala kaming alaman, wala rin naman siya nababanggit. Kritikal ang kondisyon ni Sinense. Kumalat daw kasi ang fragments ng punglo sa lalamunan nito. 3 basyo at isang slug ng kalibre 45 baril ang